Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 126 hanggang 130. Kabanata 126, Hindi Terracotta Warriors isa. Kuya, dahil nasa speakerphone ang boses, kahit anong sabihin ni Aaron Jackson sa kabilang dulo ay narinig ng malakas at malinaw sa gilid na ito. Brother Jackson, hindi na kailangang maging magalang. Nagkaroon ako ng problema, at sana ay matulungan mo ako. Ang tawag na kuya ni Aaron Jackson ay nagpakabog sa puso ni Benjamin Abbott sa pananabik. Kahit na siya ay mas matanda at ang Abbott family ay may malaking impluwensya, Aaron Jackson ay karaniwang tinatawag siyang Mr. Abbott. Ang matawag na kuya sa unang pagkakataon ay medyo hindi inaasahan sa kanya. Ngunit kasabay nito, sumilay sa kanyang mukha ang isang confident na ngiti. Kung tawagin akong kuya ng amo ng Gonzales City, sinong maglalakas loob na sumalungat? Ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpahiya sa kanya. Sino ang tumatawag sa iyon na kuya? Kuya, sabihin mo. Aaron Jackson, hinahanap ka niya para makipag-ayos sa akin. Sabi ni Julius Reed, hawak ang phone niya, with a cheeky smile. Si Aaron Jackson ay nagpapagaling pa sa ospital. Bagamat wala na siya sa malubhang kondisyon, iginiit ni Julius Reed na tuluyan na siyang gumaling bago lumabas. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming Shadow Warriors na dumating sa Gonzales City, kailangan niya ng isang malusog na Aaron Jackson upang harapin ang resulta para sa kanyang sarili. Kuya, si Benjamin Abbott ba iyon? Nang marinig ang sinabi ni Julius Reed, kapansin-pansing naging malamig ang tono ni Aaron Jackson. Benjamin Abbott, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Nakatayo sa harap mo ang kuya ko. Kung may manggahas na sumalungat sa kanya, kahit na ang emperador mismo, ako, si Aaron Jackson, ang magpapabagsak sa kanya. Hindi ako nangangahas na mag-claim ng marami, ngunit sa bahaging ito ng Gonzales City, ako, si Aaron Jackson, ay mayroon pa ring kakayahan. Mabigat ang mga salita ni Aaron Jackson, ngunit iniwan pa rin niya ang mukha ni Benjamin Abbott. Kung wala siyang pakialam sa pagliligtas ng mukha para sa Abbott family, sinabihan na niya ang mga taong ito na mawala sa telepono. Aaron Jackson, anong ibig mong sabihin dyan? Kahit na siya ay nasa Gonzales City, si Benjamin Abbott ay hindi natakot kay Aaron Jackson. Dahil nasa likod niya ang suporta ng Abbott family, ang Abbott family ng Five River Province. Ang dahilan kung bakit palagi niyang nakakasama si Aaron Jackson ay dahil ayaw niya ng gulo. Naging matagumpay ang Red Star Group sa mga nakaraang taon, at ang pagkakaroon ng mga salungatan sa lokal na ahas ay maaari lamang makasama sa kanyang sarili. Ngunit ang ayaw niya ng gulo ay hindi nangangahulugan na siya ay natatakot. Ngayong kausap siya ni Aaron Jackson sa ganoong tono, medyo nakaramdam ng inis si Benjamin Abbott. Walang espesyal na kahulugan. Kahit na madalas kaming magkasundo, sa mga oras na ganito, hindi ako magsasawang sumuntok ng ilang beses. Sa kabilang dulo ng telepono, habang nakikipag-usap kay Benjamin Abbott, inayos na niya ang Dominating Tiger upang dalhin ang mga tao. Kahit alam niyang kaya ni Julius Reed, kailangan niyang ipaalam sa Abbott family ang kanyang paninindigan. Sa Gonzales City, siya ang hindi mapag-aalinlangan ng hari. Hey, Aaron Jackson, sinusubukan mo bang gawing kaaway ang buong Abbott family? Tanong ni Benjamin Abbott na may sunod-sunod na malamig na tawa. Ang hinihiling na ibaba ang kanyang ulo sa publiko ay mas mahirap kaysa sa pagpatay ng isang tao. Pumayag man siya, hindi papayag ang Abbott family. Kung kaya mong tiisin ang mga kahihinatnan, magpatuloy at subukan. Si Aaron Jackson ay bawat bit bilang mapanghamon, hindi nagbibigay ng 1 pulgada. Sige, magpahinga ka na sa ospital, ang maliit na bagay na ito ay kakayanin ko. Tila pagod sa pag-uusap ng dalawa, direktang ibinaba ni Julius Reed ang telepono at inihagis kay Benjamin Abbott. Patuloy na tumawag, kunin ang lahat ng mga tagapagligtas na maaari mong tipunin,
o hindi lang siya ang mananatili ngayon, sasamahan mo siya. Itinuro ni Julius Reed si Benjamin Abbott, saka tumalikod at umupo sa isang upuan. Nakakrosing ang kanyang mga binti, siya ay nagpakita na medyo komportable. Inutusan ni Nicholas Leopold ang isang tao na magdala ng isang upuan at ilagay ito sa likod niya sa isang punto. Natuwa si Julius Reed sa mga maliliit na detalye. Kung hindi niligawan ng magkapatid na Leopold ang kamatayan, nailigtas sana niya ang kanilang buhay. Sa tingin mo ba ang lahat ng mga taong ito ay mga terracotta soldiers? Lumakas ang galit ni Bernard Abbott nang kutsain siya ng ganito. Ang aking Red Star Group ay hindi dapat try-fail. Pag-akyat pa lang nila, ginamit na nila ang kanilang mga koneksyon para harangan ang ikalimang palapag ng mall, tinitiyak na walang makakakita sa nangyari dito. Ngayon ang buong ikalimang palapag ng Crystal Plaza ay sila na lamang ang nag-okupa. Bagamat sinabi ito ni Benjamin Abbott, medyo nag-aalinlangan pa rin siya sa kanyang puso. Malinaw na ngayon na determinado si Nicholas Leopold na kalabanan siya, na nangangahulugang bigla na lang siyang nagkaroon ng halos 100 pang kalaban sa itaas. At si Aaron Jackson ay nakagawa na ng malupit na pagbabanta. Hindi siya naniniwala na ang boss ng Gonzales City ay uupo at walang gagawin. Ano ang pinagsasabi mo? Kung ang mga taong ito ay talagang mga sundalong terracotta, sana ay mayaman ka. Kung gayon hindi lamang ang Gonzales City, kundi ang buong Five River Province ay nasa iyong beck and call. Ngunit ang pinakabuod ng bagay ay, ang mga taong ito ay hindi mga sundalong terracotta. Itinuro ni Julius Reed ang crowd ng Red Star at nakangiting sabi. Kuya, huwag kang kumilos ng walang ingat. Minsan mas mainam na maglaro ito ng cool at panatilihin ang kapayapaan. Napaungol sa mahinang boses si Dominic Leo Cadia na natumba sa sahig. Dahil siya ang pinakamalakas dito, agad niyang napagtanto ang pagitan nila ni Cosmo matapos ang palitan ng suntok. Kung patuloy silang magsasagupaan, hindi lamang magkakaroon ng bentahe ang Red Star Group, ngunit maaari pa silang magdusa ng ganap na pagkatalo. Allen, nang marinig ito ng kanyang nangungunang mandirigma, biglang nakaramdam ng takot si Bernard Abbott. Hindi pa niya nakitang maraming tao ang nagpayuko kay Dominic Leo Cadia, kahit hanggang ngayon. Sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Tito, ipaghiganti mo ako. Sa kabilang panig, si Ives Abbott, na hindi napapansin ang kanyang panganib, ay sumisigaw ng kanyang mga baga. Sanay na mamuhay sa layaw sa Abbott family, kailan pa siya pinagmalupitan ng ganito. Ngayon, siya ay tinamaan, at kahit ang pagdating ng kanyang tiyuhin ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan sa kanila. Ngunit walang pakialam si Ives Abbott, lahat ng gusto niya ay paghihiganti. Sampal, nang walang anumang babala, marahas siyang sinampal ni Cosmo, na nagpabagsak kay Ives Abbott. Malaki ang lakas ng suntok, na nag-iwan ng 5 natatanging fingerprint sa kanyang namamagang mukha. Ikaw, nang makita ito, naramdaman ni Bernard Abbott na parang pinipilipit ang kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Ang kanyang pinakamagaling na mandirigma, si Dominic Leo Cadia, ay natalo na at ngayon ay nakaluhod sa lupa na may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig, hindi alam ang kanyang kalagayan. Dapat ba niyang ipadala ang iba pa niyang mga tauhan para sumugod at makipag-away sa mga tao ni Nicholas Leopold? Tulad ngayon, kung binigyan siya ni Aaron Jackson ng ganitong mukha, kahit na sinampal niya sa publiko si Nicholas Leopold, ang mga empleyadong iyon ay hindi maglalakas loob na magsalita. Pero ayaw lang ibigay ni Aaron Jackson sa kanya ang ganitong mukha. At sa paghusga sa ugali ng kabilang panig, tila hindi nila sineseryoso ang Abbott family. Ano ba talaga ang gusto mo? Matapos marinig ang payo ni Dominic Leo Cadia, si Bernard Abbott, na nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit, ay nagpa siya na kausapin si Julius Reed. Ako ba ang may gusto? Parang ikaw ang may gusto, di ba? Tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan at itinuro si Ives Abbott. Pumunta ang babaeng ito dito upang maghanap ng gulo sa aking asawa, at nang hindi niya mapanalunan ang argumento, gusto niyang magpa-physical. At kapag naging pisikal na ito, hindi pa rin niya ito kayang putulin. Napaiyak siya, nagsimula siyang tumawag para sa backup. Sa pagpapatuloy, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan si Bernard Abbott, pumunta ka rito kasama ang iyong mga tauhan ng walang salita at nagpa siya na madumihan ang iyong mga kamay. At ano ang mangyayari?
Napupunta ka rin sa katulad niya, na umaakyat dito at sinipa ang iyong puwet. Ngayong hindi ka na makakalaban, naiisip mong makipag-ayos. Sino sa tingin mo ako? Naging awkward ang atmosphere sa isang iglap. Sa katunayan, umaasa si Nicholas Leopold na malalaman ni Julius Reed kung kailan titigil. Pagkatapos ng lahat, ang Abbott family ay hindi dapat guluhin. Sa pagtama ni Ives Abbott at malubhang nasugatan si Dominic Leo Cadia, sinamantala na nila. Ngunit si Julius Reed ay hindi magkakaroon nito, sa halip, sinimulan niyang ipitin si Bernard Abbott. Huwag mong itulak ito ng napakalayo. Sinabi ni Benjamin Abbott sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 127, ang pangloob na motibo ni Miguel Abbott isa. Bilang chairman ng Red Star Group, kasama ang kanyang katayuan bilang miyembro ng Pamilya Abbott, masasabi ni Benjamin Abbott na nakasakay siya sa Gonzales City. Sa nakalipas na ilang taon, niligawan niya ang iba't ibang malalaking puwersa, at sa lakas ng Abbott family sa Five River Province, nanalo siya sa isang grupo ng mga heavyweight. Bagamat hindi siya sapat na malakas upang direktang harapin si Aaron Jackson, kumpara sa iba, malamang na pangalawa lang siya sa pamilyang Brandon at Ovidio Cook. Ngayon, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, nakagawa na siya ng konsesyon. Ngunit ang kabilang partido ay agresibong idiniin siya ng walang kaunting linya. Ito ay hindi maiwasang napuno siya ng galit. Sampal. Ngunit bago pa siya magalit, si Julius Reed ay sumulpot sa kanya na parang pana, na binabakhan siya sa mukha sa isang iglap. Maging si Benjamin Abbott at ang kanyang mga empleyado ay hindi namalayan ang nangyayari nang ang pangalawang sampal ni Julius Reed ay lumipad na. Sampal. Ang malutong na tunog ay bumulaga sa lahat sa ikalimang palapag ng Crystal Plaza. Ito ay si Benjamin Abbott, isang miyembro ng Abbott family. Ang chairman ng Red Star Group, kapatid ni Octavius. Ngunit ang gayong lalaki ay 2 beses na sunod-sunod na sinampal ng isang binata. Pagod ka na sa buhay. Isang empleyado sa likod ni Benjamin Abbott ang lumabas na puno ng hangarin na pumatay. Ngunit bago pa niya maabot si Julius Reed, sinipa na siya ni Cosmo. Bang! Ang empleyado ay nakaramdam ng inis sa kanyang dibdib at pinalipad pa atras, bumagsak sa dingding. Sa susunod na sandali, ang kamay ni Cosmo ay nakalok sa leeg ni Benjamin Abbott. Gusto mo bang mamatay? Nakangiting tanong niya. Bitawan mo si kuya. Nang makitang nahuli si Benjamin Abbott, agad na nagkagulo ang kanyang mga empleyado. Tiyak na hindi nila kayang lumaban, ngunit hindi rin nila maiiwan ang kanilang amo at tumakbo. Sa pagkakahuli ng malaking kapatid, ang mga taong ito ay ganap na walang ulo. Sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Lumingon-lingon si Julius Reed sa mga natatarantang empleyado ng Red Star na may bakas ng ngiti sa labi. Ito ay isang tawag mula sa aming mga miyembro ng Abbott family, tanggapin mo. Sa sandaling iyon, isang empleyado ang naglabas ng telepono at iniabot kay Julius. Tambo, sana pagkatapos ng tawag na ito, kasing yabang mo pa rin ngayon. Malamig na ngiting sabi niya, tila tiyak na sa isang iglap ay matatakot na si Julius Reed. May nakapagsabi na ba sa iyo ng isang bagay? Sabi ni Julius Reed habang nakatingin sa empleyado ng Red Star na nasa harapan niya. Ano ito? Kumunot ang noo ng empleyado, medyo pag-alit ang tono nito. Ang tawag ay mula kay Octavius Abbott. Itong overlord ng Five River Province at kapatid ni Benjamin Abbott ay hindi naniniwala na si Julius Reed ay mabibigo na magpakita ng paggalang kahit kay Octavius. Mayroon kang uri ng mukha na talagang humihingi ng pambubugbog. Inagaw ni Julius Reed ang phone sa kamay niya at saka siya sinipa. Wala akong pakialam kung sino ka, pero mas mabuting palayain mo ang kapamilya ko, humingi ka ng tawad sa isang kawtaw. Kung maganda ang kalooban ko, baka maiwan kita ng isang buong bangkay. Isang napakapaos na boses ang nagmula sa telepono. Salamat, hindi na kailangan ang buong bangkay, ngunit dahil napakapartikular mo, maaari na lang akong magpadala sa iyo ng 2 buong bangkay. Pagkasabi nito, tinanong ni Julius Reed, ano ang pangalan mo? Benjamin Abbott. Sa pagkakapit ng kanyang leeg, si Benjamin Abbott ay nakapagsalita lamang sa hindi malinaw na boses. At ikaw, Ives Abbott. Si Ives Abbott,
na nasa tabi ni Benjamin Abbott noong siya ay nahuli, ay ganap na natulala. Nakalimutan na niyang umiyak at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Mabuti, Ives Abbott at Benjamin Abbott, magtungo sa Westlake Pier para kunin ang mga bangkay sa loob ng kalahating oras. Kung mahuhuli ka, ang mga katawan ay maaaring kinain ng isda. Matapos makakuha ng sagot, mahinahong sabi ni Julius Reed sa telepono. Maglakas loob ka, binabalaan kita, kung maglalagay ka ng isang daliri sa kanila. Snap, tatay, iligtas mo ako. Bago matapos ni Miguel Abbott ang kanyang pangungusap, si Cosmo, na may isang kamay na nakahawak kay Benjamin Abbott, ay sinampal ng malakas ang mukha ni Ives Abbott sa isa pa. Ngayon hindi ko lang nahawakan ang kanilang pawis, ngunit may nataman din ako. Ang susunod ay ang pagpapadala sa kanila sa Westlake Pier para pakainin ang mga isda. Sinulyapan ni Julius Reed si Benjamin Abbott, na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Sino ka? Dahil alam niyang walang silbi ang mga pagbabanta, umiwas si Miguel Abbott sa anumang iba pang masasakit na salita. Ang paggawa nito ay lubos na walang kabuluhan at maaari pang magpagalit sa kalaban, na malalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang anak at kapatid na lalaki. Kailangan niyang patatagin ang sitwasyon kung may pagkakataong makapaghiganti. Kung sino ako ay wala sa iyong negosyo. Direktang ibinaba ni Julius Reed ang telepono at kumaway kay Cosmo, na nagsasabing, itapon mo silang dalawa sa Westlake Pier. Hindi, nakikiusap ako sa iyo, nagkamali ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Habang umiiyak, itinuro ni Ives Abbott si Wellington Radcliffe at sinabing, ideya lang niya iyon, sinabi niya sa akin na ang magandang babae na ito ay masama sa kanya at hiniling sa akin na maghayganti para sa kanya. Ngayong natalo mo na siya, maaari mo bang iligtas ako? Ngayon ay wala na siyang pag-asa. Ang kabaligtaran ay talagang naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Ang kinikilalang gold sign ng Abbott family ay hindi rin nagtagumpay ngayon. Maaari rin kitang bigyan ng pera. Sabihin mo lang ang halaga, at maibibigay sa iyo ng tatay ko ang anumang hingin mo. Sa oras na ito, si Ives Abbott ay nakakagulat na makatuwiran at hindi na nagsalita ng marahas, kahit na ang snowmang mahina ay kusang loob. Kahit anong karne ng baka ang dala mo, lumapit ka sa akin. Bata pa lang si Ives. Nasuspine sa himpapawid, si Benjamin Abbott ay sumigaw ng hindi malinaw, tila talagang nag-aalala na si Julius Reed ay itapon silang dalawa sa dagat. Ring, ring ring. Maya-maya lang ay nagring ulit ang phone. Sinabi ko sa iyo, ang Westlake Pier ay kung saan mo kinokolekta ang mga katawan. Pinulot ni Julius Reed at naiinip na sinabi pagkatapos sumagot. Ikaw ba si Julius Reed? Mula sa kabilang dulo ng telepono ay dumating ang boses ni Miguel Abbott. Taliwas sa dati, ang tono niya ngayon ay may bahid ng pagkabalisa at maging ng takot. Ang dating kayabangan ay naglaho ng walang bakas. Tama, masyado kang sanay sa pag-iimbestiga. Ngayong alam mo na kung sino ako, huwag mag-atubiling pumunta at ipaghiganti ang iyong sarili kung kailan mo gusto, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Mukhang hindi niya pinapansin ang Panginoon ng Five River Province. Humihingi ako ng paumanhin. Ako ay bulag at hindi nakilala ang Mount Tai. Ang pangyayari ngayon, ang responsibilidad ay nasa ating lahat. Nakikiusap ako kay Brother Reed na magpakita ng awa, anuman ang iyong hinihiling, pangalanan mo lang sila. Isaalang-alang ito bilang paghingi ng tawad sa sarili kong pamilya. Mula sa kabilang dulo ng linya, may bahid pa ng pagsusumamo ang boses ni Miguel Abbott. Anong sabi mo? Sa pagkakataong ito ay medyo nabigla si Julius Reed. Posible kaya na ang Abbott family, na naging napakahirap sa nakaraan, ay handang yumuko. Ngunit ang hindi niya alam ay kumalat na pala sa Five River Province ang kanyang mga ginawa. Bukod sa ilang diehard na kaaway, pinili ng iba na lumayo. Kung tutuusin, ilang big shot ang nalaglag sa kamay nitong sumisikat na bituin mula sa Gonzales City. Si Miguel Abbott ay tiyak na hindi mangangahas na ipagsapalaran ang buhay ng kanyang anak na babae at kapatid na lalaki. Kung si Mr. Reed ay handang iligtas ang aking anak na babae at kapatid na lalaki sa sandaling ito, isaalang-alang ito na isang pabor na ako, si Miguel Abbott, ay may utang sa iyo. Kung sakaling kailanganin ni Brother Reed ang anumang bagay, ako, si Miguel Abbott, ay hindi magdadalawang isip. At ngayon, maaari kang humingi ng anumang kahilingan.
Sinabi muli ni Miguel Abbott, taos puso. Patungo sa isang taong tulad ni Julius Reed, maaari lamang niyang subukang isara ang agwat sa pagitan nila, hindi kailanman mag-antagonize. Bilang isang negosyante, alam na alam niya ang mga interes na nakataya. Stanislaus Potter, Maurice Hierro, hindi ba lahat sila ay dumanas ng mga kabiguan? Kung siya ang magkusa na magpakita ng mabuting kalooban ngayon, kapag natalo ni Julius Reed ang mga kalaban na ito, walang alin lang ang kailangang hatiin muli ng Five River Province ang cake. Sige, dahil napakalapit na ni Mr. Abbott, hindi na ako magsasabi ng marami. Ang iyong anak na babae para sa 2 bilyon, at ang iyong kapatid na lalaki para sa 1.5 bilyon, hindi ba sapat na halaga iyon? Agad na nagdemand si Julius Reed na parang leon na bumubuka ng bibig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 128, Chance Encounter at the Airport sa Lungguhit L. Ang hindi inaasahan ni Julius Reed ay sa loob lamang ng 5 minuto, isang napakalaki na 4 bilyon ang direktang na-wire sa account ni Kela Radcliffe. Hindi bababa sa 1 sentimo, at kahit 5 bilyon pa kaysa sa presyong itinakda niya. Bagamat mayaman ang Abbott family, ang halagang iyon ay hindi maliit na bilang. Si Miguel Abbott ay isang taong may malaking katapangan. Pakawalan mo sila. Ngayong nasa kamay na ang pera, walang intensyon si Julius Reed na guluhin pa sina Benjamin Abbott at Ives Abbott. Nang matanggap ni Kela Radcliffe ang bank SMS, laking gulat niya kaya napanganga siya. 4 bilyon, mayroon na siyang 4 bilyon. Sina Olayinka Davenport at Lance Casey sa tabi niya ay berde sa inggit, ngunit wala silang magagawa. Kela, magaling kong kapatid, paano na lang ako maging mistress ng asawa mo, okay lang ba? Si Lance Casey ay kalahating biro, kalahating seryoso habang nakakapit sa braso ni Kela. Paano, ha? Magwala. Tiningnan siya ni Kela Radcliffe nang may paghamak at pagkatapos ay bumaling kay Julius Reed. Natakasan mo si Miguel Abbott mula sa isang kapalaran, baka ang pamilya Abbott. Diretso siyang pinutol ni Julius Reed, kung gusto ng Abbott family na kalabanan ako, hindi sana sila nagpadala ng dagdag na 5 bilyon. Siya ay gumagawa ng isang overture sa akin, talagang akma para sa taiman ng pamilya Abbott. Mula rito, nakaramdam siya ng isang sukat ng pagmamahal kay Miguel Abbott. Pagkatapos ng lahat, upang gumawa ng ganoong hakbang kapag pinalibutan siya ng mga kaaway, napatunayan nito ang kanyang madiskarteng pananaw. Plano kong maglakbay sa Five River Province, at sa panahong ito, dapat mong subukang manatili sa bahay. Pagkaalis ng mga miyembro ng pamilya Abbott, umupo si Julius Reed sa kanyang upuan at maluwag na nagsalita. Nais niyang magtayo ng sarili niyang imperyo sa pananalapi, upang duminahin ang isang teritoryo sa Five River Province, kahit papaano. Bukod dito, para mabuo ni Kela ang Radcliffe Group, kakailanganin niya ang suporta ng naturang puwersa. Maging ligtas ka. Malumanay nang umiti si Kela Radcliffe, hindi masyadong nagsasalita. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nakialam sa anumang ginawa ni Julius Reed. Ang isang lalaki ay dapat magkaroon ng kanyang sariling karera, at ang tanging magagawa niya ay subukang huwag pabigatan ang kanyang asawa hanggat maaari. Kung iisipin ang mga eksena noon pa lang, napabuntong hininga na lamang si Kela sa mga kapritsyo ng tadhana. Kalimutan mo na to, Cosmo, magayos ka ng eroplano, sasama ako sa may bahay mo ngayong gabi. Tumayo si Julius Reed mula sa kanyang upuan at hinawakan ang kamay ni Kela. Pwede nating ipagpaliban sandali ang mga usapin ng kumpanya, ang tagal na nating lumabas para magsaya ng magkasama. Sandali lang, Mrs., anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya ang sinumpaang kapatid mo? Napatingin si Kela kay Julius Reed na may hinala. Noong unang dumating si Cosmo, ipinakilala siya bilang sinumpaang kapatid ni Julius Reed. Matagal-tagal na nitong nabahala si Kela. Hindi siya nakatulog buong gabi, nakakaranas ng insomnia sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pero sa huli, pinili niyang magtiwala sa asawa. At ngayon, sinasabi ni Julius Reed na siya ang may bahay ni Cosmo. Aking alagad, medyo malikot lang siya. Huwag mong isapuso. Awkward nang umiti si Julius Reed at pumalakpak. Sige. Sobrang stress na tayo nitong mga nakaraang araw, mag-relax tayo sa Five River Province. Binalak niyang pumunta doon mag-isa, ayusin ang mga bagay-bagay, at pagkatapos ay dalhin si Kela at ang iba pa.
Gayunpaman, sa pagmumuni-muni, alam niyang marami pa ring Shadow Warriors ang patungo sa Gonzales City at maging ang pamilyang Brandon at iba pa ay matamang nanonood. Ang pinakaligtas na lugar ay nasa ilalim ng kanyang sariling mga mata. Ang pagsama kay Kela para sa isang palihim na paglalakbay sa Five River Province ay parang pagnanakaw ng sandali ng paglilibang sa gitna ng abala, na nag-aalok ng kahit isang maikling pahinga. Master, gusto ko rin pumunta. Hindi napigilan ni Cosmo na kumilos ng spoiled sa gilid, ayaw niyang mag-isa sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos. Kailangan mong manatili dito para lituhin ang kalaban. Kapag natapos na ang panahong ito, ilalabas kita para sa isang maayos na bakasyon, paano iyon? Sa pagharap sa kanyang batang alagad, si Julius Reed ay nakayanan lamang. Walang masabi o mapag-alitan, at baka hindi rin maging epektibo ang pagbulyaw. Ang makapangyarihang Empress ay halos nasa bingit na ng pag-iyak na parang bata. Wag na lang, I'll stay with mom and dad. Tsaka kakagaling lang ng grupo, and I'm a bit worried about it. As for safety, you can rest assured, we have those four. And, Aaron Jackson also will protect me. Ang mga iniisip ni Kela Radcliffe ay nasa Radcliffe Group pa rin. Ang biglaang pagbangon ni Julius Reed ay nagdulot sa kanya ng matinding pressure. Mula pagkabata, siya ay palaging isang lubhang mapagkompetensyang babae. Sige, bantayan mo sina nanay at tatay, huwag na silang magdulot ng gulo. Tandaan, subukang magtrabaho mula sa bahay hanggat maaari, at iwasang lumabas. Si Julius Reed, na nagplanong pumunta sa Five River Province ng maingat, ngayon ay kailangang ipaalam ang kanyang presensya. Hanggat kumalat ang balita ng kanyang paglitaw sa Five River Province, ang Shadow Warriors ay dumudugo doon, na ginagawang mas ligtas ang sitwasyon ni Kela. Bukod dito, ang mga taong ipinadala ni Amadeus Fairbanks ay pawang mga nangungunang eksperto, ganap na may kakayahang pangasiwaan ang sitwasyon. Bibigyan kita ng pagkakataon, protektahan mong mabuti ang asawa ko. Sa pag-iisip nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Amadeus Fairbanks. Kahit na ang chatterbox na ito ay kadalasang nakakainis, siya ay ganap na may kakayahan pagdating sa paggawa ng mga bagay-bagay. Diyos ko, Panginoon, makatitiyak ka, sa pagkakataong ito, ako, si Amadeus Fairbanks, ay mas gugustuhin kong putulin ang aking ulo kaysa gawin muli ang parehong pagkakamali. Oo nga pala, nakababa na ako ng 3 pugad ng deep cold. Kailan ka ba magkakaroon ng oras upang bisitahin? Tumigil ka sa panloloko. Hindi nagbigay ng kahit anong mukha si Julius Reed sa Pavilion Master ng Wilson Pavilion, direktang ibinaba ang telepono bago niyakap ng malalim si Kela. Hintayin mo akong bumalik. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis ng mahabang hakbang. Kela, ang angkol ng asawa mo. Sa pagmamasid sa papalayong figure ni Julius Reed, muling nalibugan si Lance Casey. Pero alam niyang walang silbi ang mangarap ng gising. Ngayon isa na akong mayamang babae, mamili ba tayo hanggang sa mahulog tayo? Inilabas ni Kela ang isang bank card at marahang inalog ito. Mamili hanggang sa bumaba kami. Sina Olayinka Davenport at Lance Casey, na inalis ang hindi kas-iya siyang araw, niyakap si Kela at nagsimulang umikot. Bilang isang pangunahing lungsod sa baybayin, ang sistema ng transportasyon ng Five River Province ay napakahusay na binuo. Ito ay maihahambing pa nga sa ilan sa mga higanteng metropolises. Kahit mula sa Gonzales City, may mga direktang flight papuntang Five River Province. Sa sandaling iyon, si Julius Reed ay nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw at isang puting suit, na nakakasilaw sa gitna ng karamihan. Gwapo, matagal na kitang pinaramdam sa eroplano, bakit hindi mo ako pinapansin? Pagkababa pa lamang ng eroplano, isang batang babae na may suot na salaming palaka ang lumapit kay Julius Reed at nagsimulang humagulgol. Add me as a friend, pwede ba? Please, she pouted her lips, looking incredibly cute. Mabuti. Hindi makayanan ang kanyang pagpupursage, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at nag-flash ng QR code. Pero hindi na ulit. Sige, malinaw na tuwang-tuwa ang dalaga, at pagkatapos ng tunog ng ding, na nagpapahiwatig ng matagumpay na pag-scan, lumingon siya at sumigaw sa kanyang matalik na kaibigan, Simeon Kensington, natalo ka. Sok, ang galing mo.
Ako na ang magbabayad ng mga gastusin ngayong gabi. Lumapit ang batang babae na nagngangalang Simeon Kensington, nakasuot ng floral na damit at humihila ng malita. Kaya tumaya ka. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, hinubad ni Julius Reed ang kanyang salaming pang-araw na medyo hindi nasisiyahan. Ano pa ba? Hindi mo akalain na nahulog talaga ako sa'yo no? Hinubad din ng dalaga ang kanyang sunglasses at inilapit ang mukha sa kanya. Likas akong maganda at matalino. Kung may utak ka, dapat nahulaan mo na hindi ako mahuhulog sa iyo, hindi ba? Totoo yan. Pero malaki ang dibdib mo at walang utak. Tingnan mo na lang ang naskan mo. Ngumiti si Julius Reed, isinuot ang kanyang salaming pang-araw, at umalis na may mahabang hakbang. Damn it. Ikaw, tumayo ka dyan. Matapos tingnan ng dalaga ang kanyang telepono, namutla ang kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 129, Supreme Card 1. Elise Hierro, tingnan natin kung ano ang iniskan mo. Nang makitang namutla ang mukha ng matalik niyang kaibigan, nagmamadaling lumapit si Simeon Kensington para tingnan. Wala. Nilock ni Elise Hierro ang screen ng kanyang telepono at nauutol. Napahiya lang siya at nagsasalita ng walang kaparerikan. Nakita mo rin, ipinakita niya ang QR code, at agad ko itong iniskan. Paanong hindi ito makakadagdag? Kahit delete ko siya mamaya. Habang nagsasalita siya, namumula na ang mukha niya. Elise, sa tuwing nagsisinungaling ka, namumula ang mukha mo. Ibigay mo dito at tingnan ko. Habang nagagambala si Elise Hierro, inagaw ni Simeon Kensington ang kanyang telepono at na-unlock ito gamit ang sarili niyang fingerprint. Hindi lang magkaibigan ang dalawa kundi matalik na magkaibigan, kaya na-unlock nila ang mga telepono ng isa't isa. Ha. Nang makita niya ang nilalaman sa screen, si Simeon Kensington ay tumawa ng humirit na parang baboy na kinakatay. Pagbabayad ng mataas na halaga para sa isang anak. Elise, bagay ka talaga. Sa telepono ni Elise Hierro, may advertisement para sa paying a high price for a son. Baliw ka. Maghintay hanggang sa makita-kita muli, at makikita mo kung paano ang pakikitungo sa iyo ng babaeng ito. Si Elise Hierro, na namumula ang mukha, ay binawi ang kanyang telepono, at medyo galit na sinabi, okay. Stop laughing. Inaamin kong talo, ililibre kita ng hapunan sa Water Pearl ngayong gabi. Sa pagmamasid sa matalik na kaibigan na tumatawa ng husto na nakayuko, sinumpa niya si Julius Reed ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Deal. Sinabi mo, Water Pearl. Huwag mo akong papatayin. Tinakpan ni Simeon Kensington ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay habang kinakaladkad ang kanyang malita patungo sa exit ng airport. Buti na lang hindi na lang kita maabutin. Nakatayo doon si Elise Hierro na nagtatampo nang biglang may pamilyar na boses mula sa likuran, Miss, anong ginagawa mo dito? Sa likod niya, isang matanda ang nagsalita ng nakangiti. Tito Davenport, kababalik lang namin ni Simeon. Paano mo nalaman? Hindi ko sinabi sa pamilya. Ang paglalakbay pauwi ay isang kusang desisyon na ginawa nila ni Simeon Kensington pagkatapos maglaro sa Gonzales City. Pagkatapos ay lumipad sila pabalik sa Five River Province. Kung tutuusin, hindi dapat alam ng kanyang pamilya, ngunit narito ang mayordomo, si Uncle Davenport, na ang ibig sabihin ay maagang nakatanggap ng balita ang Hierro family. Miss, ang bawat kilos mo ay binabantayan ng master. Sa paglayas mo sa bahay sa loob ng mahigit isang buwan, siguradong napuno ka ng saya. Pagbalik namin, kailangan na naming ayusin ang kasal mo, seryosong sabi ni Uncle Davenport. Huwag mo na lang banggitin sa akin yan. Agad na nagdilim ang mukha niya sa pagbanggit ng kasal. Ilang buwan na ang nakalilipas, sa kanyang pagkadismaya, biglang nagkaroon ng relasyon ang kanyang pamilya sa pamilya Leopold mula sa Five River Province at nagplanong ipakasal siya sa isa sa 4 na young masters, si Atlas Leopold. Ngunit walang pakialam si Elise Hierro sa alinmang 4 young masters, na humantong sa ilang buwang pagtatalo sa bahay hanggang sa kinaladkad niya ang kanyang matalik na kaibigan sa ibang bansa para maglayas. Matapos maglaro sa ibang bansa sa loob ng isang buwan, binalak ng dalawa na umuwi ng tahimik. Gayunpaman, alam pa rin ng kanilang pamilya ang kanilang kinaroroonan. Fine. Wala rin akong masasabi sa bagay na ito, kaya umuwi na tayo, Miss.
Miss na miss ka na ni Master at ng Madam. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Uncle Davenport ang kanyang bagahe at dahan-daang naglakad palayo. Habang si Eliziero ay may susando sa kanya sa paliparan, si Julius Reed ay nasa parehong sitwasyon. Ang tayman ng pamilya Abbott, si Miguel Abbott, ay naghihintay sa pasukan ng paliparan ng madaling araw para kay Julius Reed. Mr. Reed, nakarating ka na sa Five River Province, bakit hindi mo pinaalam ang kapatid mo? Bagamat hindi ko maangkin ang malaking kayamanan o maharlika, maaari man lang akong mag-alok ng lokal na mabuting pakikitungo. Lumapit si Miguel Abbott na may ngiti sa labi. Pagtingin dito, baka isipin ng mga hindi nakakaalam na nandito ka para maghayganti. Sa akin, itinuro ni Julius Reed ang hanay ng mga lalaking nakaitim, na nakangiti, not bad, each one is no simple character. Ang mga bodyguard na nakaitim ay may kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban. Kahit papaano ang ilan sa kanila ay makakalaban sa mga ordinaryong shadow warriors. At medyo mapagpakumbaba si Miguel Abbott. Sa Five River Province, isa siya sa mga nangungunang boss. Ang pagsasabi na hindi siya mayaman o marangal ay naging dahilan din ng paghanga ni Julius Reed sa kanya. Tungkol kaninang umaga, kasalanan ng magkapatid ko. Panigurado, kinulong ko si Ives. Hindi siya makakalabas ng bahay ng isang buwan. Kung tungkol sa Wellington Radcliffe na iyon, pinaghiwalay ko na sila. Sinabi ni Miguel Abbott na nagkasala. Ngayon, hinihiling ko pa rin kay Brother Reed na parangalan ako sa kanyang presensya, nabigyan ako ng pagkakataon na tabyusan ang aking pagkakamali. No need to be so formal. Mananatili muna ako saglit sa pagkakataong ito, baka magulo nga kita, pero laktawan natin ang hapunan, mas gusto kong tumingin sa paligid. Nakangiting pagtanggi ni Julius Reed. Ang katotohanan na ang kabilang partido ay naglalabas ng isyo ng maagap na nagpahiwatig na talagang hindi niya ito isinapuso. At saka, parang hindi nagkukunwari ang ugali niya. Dahil hindi interesado si Kuya Reed, hindi ko na mapipilit. Ito ang pinakamataas na card ng Moonlight Group, lahat ng gastos sa alinmang kumpanya natin ay nasa bahay. Ito ay tanda ng kabutihang loob ng aking mga empleyado, at kung hindi mo ito tatanggapin, talagang sinasampal mo ang mukha ko. Matapos tanggihan, hindi na nagpatuloy si Miguel Abbott, ngunit naglabas ng isang card na kumikinang na may ginto mula sa kanyang bulsa. Ang Moonlight Group, na itinatag ni Miguel Abbott, ay sumasaklaw sa mga restaurant, hotel, at maging sa mga pangunahing chain ng alahas. Hindi kalabisan na sabihin na gamit ang card na ito sa Five River Province, lahat ng kasiyahan ay walang bayad. Fine. Saka maraming salamat. Sa antas na ito ng pagbibigay ng regalo, nadama ni Julius Reed na magiging bastos na tumanggi pa. Bukod dito, nang makita ang kilos ni Miguel Abbott, tila talagang sinusubukan niyang ligawan ang kanyang pabor. Dahil naayos na iyon, hindi ko naiistorbahin pa si Kuya Reed. Itong sasakyan na ito para gamitin mo, dadalhin ka ng mga bodyguard ko kung saan mo gustong pumunta. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, hindi na nagsalita pa si Miguel Abbott at tumalikod na para umalis, sumakay sa isang Bentley at dahan-daang nagmaneho palayo. Ang pakiramdam ng pag-alam kung kailan dapat sumulong at kung kailan atras ay talagang humanga kay Julius Reed. Punta tayo sa Pearl on the Water. Habang nakahanda na ang driver at sasakyan, kontento na si Julius Reed na maging malaya. Ang Pearl on the Water ay isa ring kilalang malaking hotel na kabilang sa Moonlight Group, na sikat sa buong Five River Province. Dahil nasa kanya ang card at iba ang nagbabayad, hindi na siya nagpigil. Pagpasok pa lang ni Julius Reed sa kotse, lumabas si Eliziero. Hay nako, bakit parang pamilyar ang figure na yon? Hindi naman siguro yung halongkat kanina, di ba? Pinagmamasdan ang Maybach na dahan-daang paalis, bulong niya sa sarili. Miss, anong pinagsasabi mo? Si Tio Davenport, na nakatingin sa direksyon na kinaroroonan niya, ay nagtanong, iyan ang kotse ni Miguel Abbott, anong ginagawa niya rito? Wag na, uwi na tayo. Sa pagpapasya na huwag mag-alala sa mga gawain ng iba, sina Uncle Davenport at Eliziero ay sumakay sa isang Audi A8 at nagtungo sa tahanan ng Yarrow family. Ang gabi ay bumaba sa isang kisap mata. Matapos may handa ang lahat, binalak ni Julius Reed na bumaba para sa hapunan.
Dahil nakarating na siya sa Five River Province, kailangan niyang humanap ng paraan para magkaroon ng gulo para makakuha ng impormasyon sa Shadow Warriors na iyon. Sa ganoong paraan, magiging mas ligtas ang mga bagay sa Gonzales City. Ngunit hindi pa niya naiisip kung paano pukawin ang gulo na iyon. Pagdating sa unang palapag, nakita niyang puno na ang lugar. Gayunpaman, dahil sa mga tagubilin mula kay Miguel Abad, maagang nagpareserba ang mga waiter ng mesa para sa kanya. Isang mesa na may 4 na upuan sa magandang lokasyon sa tabi ng bintana. Palibhasay na bigla sa nakakasilaw na hanay sa menu, walang pag-aalinlangan siyang nag-order ng ilang pagkain at nagpadala ng mensahe ng WeChat kay Kela Radcliffe. Lumipas ang isang hapon, ayaw niyang mag-alala ang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, dumating din doon sina Simeon Kensington at Elise Hierro. Sa paglingon sa paligid, gayunpaman, natuklasan nilang walang available na upuan. Nakakadismaya ito. Kasalanan mo kung alam mong masikip ito at hindi nagpareserba ng lugar ng maaga, sa tingin ko ay sinadya mo. Si Simeon Kensington ay medyo hindi nasisiyahan. Hoy, hindi ba't ang jerk na galing sa eroplano? Tara sabay tayo sa table. Sa dami ng tao, nakita ni Elise Hierro si Julius Reed na nakaupo mag-isa sa isang table. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 130, mga hindi inaasahang komplikasyon sa Lungguhit L. Dahil sa napakalaking katanyagan ng Pearl on the Water sa Five River Province, kasama nito ang pagiging weekend, ang restaurant ay puno ng alas 6 ng gabi. Si Elise Hierro ay nasa isang kaayla-hilakbot na mood buong hapon dahil sa kanyang pamilya, kaya't nakalimutan pa niyang magpareserba ng pwesto. Hanggang sa pinaandar ni Simeon Kensington ang kanyang sports car sa bahay ng Hierro family na alala ni Elise Hierro ang bagay na ito. Tamang-tama, pagdating sa Pearl on the Water, mayroon ng mahigit 100 tao ang nakapila. Nang si Elise Hierro ay nalilito kung ano ang gagawin, nagkataon na nabangga niya si Julius Reed, na mag-isang kumakain sa tabi ng bintana. Sinasabi nila na ang mga kaaway ay tiyak na magkikita, lalo na pagkatapos ng dramatikong engkwentro sa paliparan, ngayon ay nagkikita na naman sila sa gabi. Hoy, bakit ka pupunta dyan hindi ka naman pamilyar sa kanya? Kung paalisan niya tayo, nakakahiya. Si Simeon Kensington ay nanindigan, ganap na tumanggi na pumunta. Isang beses lang sila nagkita at hindi magkakilala, kaya bakit ganon na lang siya sa kanya? Ang duwag mo, ano ang dapat katakutin? Sa sikat ng araw, hindi nila tayo basta-basta makakain. Nang makita ang ugali ng kanyang matalik na kaibigan, bumalot ang takot sa puso ni Elise Hierro. Nangako na kakain dito, kung muli niyang sisirain ang appointment, maaaring bigyan siya ni Simeon Kensington ng malamig na balikat saglit. Sa pamimilit ng kanyang pamilya tungkol sa arranged marriage, kung si Simeon. Sinimulan na rin siyang baliwalain ni Kensington, talagang mawawalan ng isip si Elise Hierro. Simeon, alis na tayo. Kung magtulak, magsasaluhan tayo ng mesa. I treat natin sila. Wala siyang choice kundi suyuan muli. Fine. Pero kung ayaw niya, aalis kami agad. Si Simeon Kensington ay hindi katulad ni Elise Hierro, hindi niya gustong makipag-usap sa mga estranghero. Lalo na ang mga minsan lang niyang nakilala at hindi gaanong maganda ang impresyon sa una. Nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na sa wakas ay nagpaubaya, si Elise Hierro ay nagmamadaling lumapit kay Julius Reed. Hay, guwapo. Tumayo siya sa tabi ng mesa at binati siya. Pero umiwas ng tingin si Julius Reed, saka ibinaba ang ulo para ipagpatuloy ang pagkain. Hindi ako pinapansin. Invisible ba ako sayo? Palibhasa'y hindi pinapansin ng ganoon, sumabog si Elise Hierro. Bilang Miss Hierro, nakadalasang iniaabot sa kanya ang lahat at napapaligiran ng hindi mabilang na mga lalaki, hindi siya makapaniwalang hindi siya pinapansin ngayon. Tara na, itigil mo na ang paggawa ng eksena dito. Hinayla siya ni Simeon Kensington sa braso, sabik na makatakas sa sitwasyon. Sobrang nakakahiya ito. Siksikan na ang restaurant, ngunit ngayong nagtaas na ng boses si Elise Hierro, nakatawag agad siya ng maraming atensyon. No way. I can't swallow this pride. The family is pushing me to marry that jerk. Atlas Leopold, at ngayon ay binubuli ako ng isang estranghero, ako. Pagkasabi nito, namula ang mga mata ni Elise Hierro, at halos maluha-luha siya.
Umupo ka. Sa pagkakataong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Julius Reed, inanyayahan silang maupo. Anong sabi mo? Pinunasan ni Elizero ang kanyang mga luha, medyo hindi makapaniwala. Kanina lang naging cold siya sa kanya, nadala kaya siya ng luha nito. Sinasabi nila na ang mga luha ng isang babae ay ang pinakamalakas na sandata, ngunit hindi ito na para bang sinasadya niya ito, halos maluha siya sa frustration. Umupo ka. Pagkain at inumin ngayon, kukunin ko ang tab. Pinunasan ni Julius Reed ang bibig at samandal sa upuan, nakangiting sabi, ano bang problema? Walang lakas ng loob na umupo. Kung wala kang lakas ng loob na umupo, huwag mo akong istorbohin dito. Hindi niya binalak na bigyang pansin ang dalawang babae, ngunit nang banggitin ni Elizero si Atlas Leopold, nagbago ang mga bagay. Nagsimula ang lahat ng nangyari noon sa Gonzales City dahil ikinalat ni Atlas Leopold ang video, na humantong sa sitwasyon ngayon. Tamang-tama, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makaganti kay Atlas Leopold. At ipaalam sa lahat na siya ay nasa Five River Province. Maliit talaga ang mundo. Umupo ka dali. Sa takot na magbago ang isip ni Julius Reed, diretsyong hinayla ni Elizero si Simeon Kensington para maupo sa tapat niya, may ngiti din sa labi. Paumanhin sa abala sa iyo ngayon, ngunit huwag mag-alala, babayaran namin ang lahat ng mga gastos. Mabilis na paliwanag ni Elizero. Ang pagiging makaupo ay kasiya siya na, tiyak na ayaw niyang magbayad ang kabilang partido. Mayaman ang Yero family, at hindi rin siya kapos sa pera. Kahit ano, hindi na nagsalita pa si Julius Reed, nagsimula na lang kumain ng mag-isa. Mataas ang klase ng restaurant, at napakasarap ng pagkain. Kahit na ang sobrang pikan na si Julius Reed ay kumain ng sarap. Nang kunin ni Elizero ang menu, nagsimula na rin siyang mag-order ng mga pagkain. Beauty, bakit dito uupo? Lumapit ka lang sa akin, mag-aayos ako ng upuan para sayo. Noon lang, isang lalaking nakasot, sinundan ng ilang hooligans, ang lumapit sa kanilang mesa. At lumuhad siya sa tabi ni Elizero. Magwala. Nang walang anumang kagandahang asal, si Elizero ay nagmura. Ang bangis ng ugali. May ngiti pa rin sa mukha ang lalaki habang nakatingin kay Julius Reed na nakaupo sa tapat at sinabing, Bata, magwala ka. Sasama ako sa dalawang babaeng ito ngayon. Pagkatapos magsalita, muli siyang masiglang tumingin kina Simeon Kensington at Eliz. Yero, paano kung sabay tayong uminom? Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita, ang mga hudlom sa likod niya ay nagdala ng 3 baso ng alak na puno ng red wine. Paumanhin. Hindi kami umiinom ng alak. Sabi ni Simeon Kensington na may matigas na mukha. Kinasusuklaman niya ang ganitong uri ng spoiled na rich kid at mula sa isang disenteng pamilya, kaya prangka siyang nagsalita. Hey, galit talaga si Miss. Pero sa dami ng kapatid sa likod ko, kailangan mong magbigay ng mukha. Kung hindi, hindi ko makontrol ang maaaring gawin nitong mga kapatid ko. Malamig na ngumuso ang lalaki, puno ng pananakot ang tono nito. Ang mga alipors niya sa likuran niya ay mas lalo pang nagsuot ng mga malisyosong ngiti, nangangati kumilos. Fine. Iinom ako sa iyo, at pagkatapos ay mas mahusay kang scrum kaagad. Si Elizero, sa pag-aakalang magiging mas kaunting problema ang sumunod, ay kumuha ng basong handang inumin. Sabi ko magwala ka, bingi ka ba? Sa sandaling ito, tumingin ang lalaki kay Julius Reed na kumakain pa rin sa tapat niya, ang mukha ay agad na nalungkot. Okay lang ako nakaupo dito, bakit ako aalis? Hindi man lang nagangat ng ulo si Julius Reed, patuloy na dahan daw ang kinakain ang steak sa plato niya. Itapon mo siya para sa akin. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga alipors sa likuran niya, at ang mga hudlom na natatakpan ng tato ay agad na lumapit, nagsimulang kumilos. May nakadroga na inumin sa baso. Pagkasabi noon ay tumangala si Julius Reed at pinunasan ang bibig. Anong sabi mo? Malaki ang pagbabago ng kutis ng lalaki, at nagbanta siya ng masama, umalas ka na. Damn, ang lakas ng loob mong laruin ako. Si Elizero, nang makita ang ekspresyon ng lalaki, ay agad na napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon. Tinapon niya mismo ang alak sa mukha ng lalaki at galit na sumumpa, maliga ka. Ang lalaki, na binuhusan ng ganoon, ay agad na itinuro ang kanyang galit kay Elizero.
Buwisit ka. Ang swerte mo na nagustuhan kita, at naglakas loob kang sabuyan ako ng alak. Mabangis siyang tumayo, sasampalin siya. Smack! Ngunit pagkatapos ng tunog ay halatang natigilan ang lalaki. Dahil naunang tumayo ang binata na nakaupo sa tapat niya at sinampal siya sa mukha.